Ayun, welcome back ulit sa ating channel mga kaibon. So ang video nga natin ngayong araw mga kaibon is ipapakita ko sa inyo yung bagong kuha nating hand feed mga kaibon. So ito nga yung bagong aalagaan natin dito mga kaibon, yung ating hand feed na parrot. So bali binili natin to mga kaibon and then nag-add tayo ng ibon. So kung matatandaan nyo, meron tayong mga nakalagay dito sa ating flight cage. So bali tatlo yon mga kaibon, yung ating green opa and then yung mga split ino natin na green pied at isang pastel mga kaibon. So isinama natin yon. So nagbayad tayo ng cash mga kaibon and then nagbigay din tayo ng ibon. So ayun mga kaibon, palabasin natin yung bago nating alaga dito. So hand feed nga to mga kaibon na GCC mga kaibon. So bali kinuha na natin is yung malaki mga kaibon. So matagal na nga tayo nagpaplano na mag-alaga ng gantong ibon ng parrot mga kaibon. So ang plano ko sana is kung hindi sun conure, green cheek conure nga mga kaibon. Ayan o, so sobrang hantim nung ibon natin. So ngayon nga nakapag-decide ako na medyo malaki na yung kukunin ko mga kaibon. Ayan, so hindi na tayo mahirapan mag-alaga. So hindi na tayo mahirapan magpasubo nung maliit pa siya, napapalakihin natin siya. Pero yung mga iba kasi mga kaibon, mas gusto nila yung sila yung magpapalaki mga kaibon. Siyempre mas maganda nga naman yung magiging band nyo ng ibon mo kung ikaw mismo yung magpapalaki sa kanya mga kaibon. So kailangan kasi pagka nag-handfeed tayo ng maliit pa, kailangan is tututukan mo talaga yung ibon para malagaan mo siya ng maayos mga kaibon. So tayo nga is meron tayong mga ibang ginagawa mga kaibon. So mas preferred ko na medyo malaki na siya mga kaibon. Ayan na nakakalipad na. So konting banda lang yung kailangan natin para maging maamo siya sa atin. Pero mabait naman yung ibon natin na to dahil nga sumasama naman siya mga kaibon and then may recall na rin siya. So try natin. So lagay natin siya dito sa perch. Yan tawagin natin. Yun ang mga kaibon, no? So lumilipad siya mga kaibon pagka tinawag natin. So may recall na siya mga kaibon. Bali bibigyan na lang natin siya ng pangalan mga kaibon. So kung gusto niyo mag-comment diyan sa baba mga kaibon kung anong pwedeng ipangalan natin sa bago nating alagang to. So comment lang kayo diyan sa baba mga kaibon kung anong magandang ipangalan sa bago nating alaga. So ito nga yung bagong alaga natin dito sa ating pet room mga kaibon. So madadagdagan pa yung mga ibon natin dito. And then mag-aalaga pa tayo ng mga ibang mutation mga kaibon. So dadagdagan pa natin yung mga alaga natin dito talaga mga kaibon. So bali ang pinaka-ID nito mga kaibon is green cheek conure. So halos katulad lang siya nung normal na green cheek conure mga kaibon. Ang pinagkaiba lang nila mga kaibon is medyo light yung kulay niya mga kaibon and then may yellow siya dito. So kaya nga tinawag siyang yellow-sided mga kaibon. Yung normal green kasi mga kaibon is puro siyang green dito, wala siyang yellow. So sobrang lambing nga ng ibon natin na to mga kaibon. Ayan, oh. So ang gagawin natin mga kaibon is dito natin siya i-cage mga kaibon, dito natin ilalagay. So ililipat na natin yun mga kaibon, yung mga pinagpapares natin yon. So banded na rin sila mga kaibon. Kaya ililipat na natin sila sa breeding cage mga kaibon. So dito natin ilalagay. So ang gusto ko sana sa ibon natin na to is hindi siya totaling naka-cage mga kaibon. Hindi siya nakakulong. So ang gagawin natin is i-open lang natin to, itong cage niya na to. And then maglalagay tayo ng mga perch at pwede niyang laruan sa taas mga kaibon, para nakakalipad na malaya yung alaga natin. So naka-close naman tayo dito mga kaibon. Wala naman lalabasan yung alaga natin dito. So yung screen natin dito is safety natin mga kaibon. Isasara natin na maayos. So may salamin naman to mga kaibon. Sliding naman to. So binubuksan lang natin to pagka umaga para pumasok yung hangin mga kaibon. So ganun ang plano natin mga kaibon. Dito natin ilalagay yung bago nating alagang hand feed. So ayun mga kaibon, bali nailipat na natin yung pinagparis natin dito, yung galing dito mga kaibon. So nailipat na natin sila dito sa kanilang bagong cage mga kaibon. Bali ililipat na nga natin sila sa breeding cage mga kaibon dahil nga banded na yung mga ibon natin dito. So nagtatabi na sila mga kaibon and then minsan nagsusubuan na rin. So bali parehas ng matured yung mga ibon natin na to mga kaibon. So ready na sila for breeding. Bali ang ID nila mga kaibon is Lutino Cock mga kaibon, possible split opa. And then yung hen naman is Yellow Bull split ino mga kaibon. Ayan. So all goods na sila dyan mga kaibon. Bali dito naman tayo sa bagong alaga natin. Ayan.
So, sobrang lambing nga ng ibon natin na to mga kaibon. Ayan. Bali, dito natin siya ipepesto mga kaibon, dyan sa cage na yan. So, maglalagay na lang tayo ng mga perch. And then, maglalagay din tayo ng mga laruan na pwede niyang paglaruan mga kaibon. And then, maglalagay din tayong perch sa may taas. So, para may tutungtungan siya dun sa taas mga kaibon, dun sa may perch. So, bali sobra lang kasi yung perch na kahoy na to mga kaibon nung gumawa tayo ng DIY flight cage mga kaibon. So, maghanap pa tayo ng iba na medyo malaki mga kaibon na pwede nating ilagay dyan. So, sa ngayon mga kaibon, yan muna ang gagamitin niya. Dito natin siya i-cage. So, pakonti-konti siguro mga kaibon na ayusin natin yung cage niya. Or kung sakali naman mga kaibon is mag-upgrade tayo na mas malaking cage. So, ayan mga kaibon, kung naririnig nyo. So, medyo gutom na siguro dahil nga papakainin natin siya ngayon mga kaibon. So, pagka pinapakain natin mga kaibon, sabay na rin yung training niya ng recall mga kaibon. Ayan o. So, mabilis nga silang lumalapit mga kaibon pagka pinapakain natin mga kaibon. So, dun sila nakakapag-training. Ayan o. Yun o. So, ang galing ng ibon natin. May recall na siya mga kaibon. So, comment kayo dyan sa baba mga kaibon kung ano magandang bigay natin pangalan sa ibon natin na to. So, sa mga kaibon natin dyan, comment kayo sa baba mga kaibon kung ano magandang pangalan. So, yung gender naman niya, hindi pa rin natin alam mga kaibon. So, wala siyang DNA. Pero, ang sabi ng pinagkuhanan natin, marami daw nagsasabi na possible cock mga kaibon. Pero, hindi pa rin natin ina-assure yung gender niya. Tawagin natin ulit mga kaibon. Yun oh. Galing. Kain mo na. Yun oh. Very good. Sa ngayon pala mga kaibon, ito yung formula ang ginagamit natin. So, galing din to doon sa pinagkuhanan natin sa kanya kung saan natin siya binili. So, bali ang sabi ng pinagkuhanan natin is DIY niya lang to mga kaibon. Siya lang ang gumagawa. Dahil nga nag-aalaga talaga siya ng mga hand feed mga kaibon. Kaya gumagawa siya ng sarili niyang formula mga kaibon. So, siya lang daw ang gumawa ng formula to mga kaibon. Pero pagka naubos natin to mga kaibon, siguro bibili na lang tayo. So, medyo marami-rami pa rin naman to mga kaibon. Kaya ubusin muna natin. And then binigyan niya rin tayo ng tali mga kaibon. So ito daw yung ginagamit niya pagka nilalabas niya yung ibon, pagka training niya ng recall sa labas. So ang gagawin natin is i-clip lang natin to doon sa kanyang paa mga kaibon. Ayan no, doon sa singsing niya mga kaibon. Ayan no, dito mga kaibon no. So may singsing kasi siya sa paa mga kaibon. Ayan no. So, dyan lang natin i-clip yung tali. And then, pwede na natin siyang ilabas. I-training natin sa labas, mga kaibon. Kahit na nasa labas tayo, hindi makakalipad yung ibon natin. Hindi siya makakalayo. So, ayan mga kaibon. Bali, hanggang dito na lang muna siguro yung video natin. So, nakilala nyo na yung bagong alaga natin dito, mga kaibon. So, isa nga tong green cheek conure mga kaibon na yellow-sided. So, parrot siya mga kaibon pero medyo maliit lang. Ayan, no, kung makikita nyo. So, bali hanggang dito na lang muna siguro yung video natin mga kaibon. Update ko na lang kayo mga kaibon sa mga susunod pa nating videos, sa mga ibang breeder natin at sa mga ibang alaga natin dito. So, hanggang dito na lang muna. Huwag nyo kalilimutang mag-like, share, and subscribe. And i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So, happy breeding sa inyo mga kaibon and ingat!